Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang nga aton tutukan subong nga Miyerkules, Bagyo Verbena nagbilin sang kahalitan sa pila ka mga lugar sa Western Visayas kag Negros Island. Mas sobra 35,000 ka individual sa Western Visayas na apektuhan sa Bagyo Verbena o 65 kabalay naguba. Pagpaninlo sa mga residente sa ilabalay nga nabahaan sa Bacolod City nangin mabudlay pangod na puno sang luta. Duha ka grupo sa mga pamatanon nagrambol sa Leon, Iloilo, isa Pilason. Presyo sang Bombay sa mga merkado sa Iloilo City yara na sa 300 pesos kada kilo. Kag masobra 20,000 ka individual ginalauman nga magapasakop sa rally kontra korupsyon sa Domingo, Nobyembre 30. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, mga naapektuhan sa Bagyo Verbena sa Western Visayas nagdanga sa masobra 35,000 ka individual. Pila ka mga residente sa Iloilo City nga nagbakwit nagpauli na matapos naghubas ang baha. Si Kim Salinas sa katutok. Naglabot sa masobra 11,860 ka mga pamilya nga ginabugasan sang 35,855 ka mga individual ang napektuhan sa Bagyo Verbena sa Western Visayas kahapon. Suno sa Office of Civil Defense 6, pagba ang kalabanan nga nang inepekto sa Bagyo Verbena sa probinsya sang Capiz. Halos 5,000 ka mga pamilya ang nabakwit sa rehiyon. 85 ka mga balay naman ang na-record nga naguba. In fact, these people na affected right now inside evacuation center, they are the same people man agin evacuate during Typhoon Tino and Typhoon Uwan. May mga na-record man nga pag-usmod sang duta. Kasubong sang Barangay Kipot Barasalan sa Aniway, kag Barangay Kapinyahan sa Lemery, Iloilo, sa diin temporaryo wala malabyan ang dalan. Immediate legal deployment ng ating road clearing team, no? Kag ongoing ang clearing natin. Some of the areas na cleared na, some of the areas ongoing pa ang clearing. Pero mga minimal, ini siya na wala man sa mga affected population. Samtang sa Iloilo City, sa 34 ka mga barangay nga ginbaha kahapon, 19 na dre ang naghubas. Kahapon, 31 ka mga pamilya ang nagbakwit sa Barangay Kalubihan, Haro. Apang subong adlaw, nagpauli na ang mga ini. Mga alas 7, alas 8 daw dira. Kay ang tubi nag-subside mga alas 3 o alas 4. Kay tido hindi naman tayo yung gidangulan. Sinieva todo panilo na sa mga luta kag sagbot nga gindala sang bagbaha sa iya balay. Aga pa ng pisana. So mamat-amat ako dito kanal sa likod para makapanaog yung tubig. Humalin pa kahapon, nagbalik na ang tanan nga sea trips sa Iloilo, Guimaras kag Capiz. Sunod sa pag-asa, lauman na ang mas maayo nga tiyempo sa masunod nga mga inadlaw. Wala naman ti direct nga effect ang ini nga sita Bagyo Verbena sa aton diri sa may Western Visayas. Improving weather na kita. As of now, wala naman kita may ginabantayan nga any other weather disturbances. Upod Germel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Samtang mga residente nga nabahaan sa Bacolod City nabudlayan sa pagpaninlo sa inabalay nga puno sang lutak. Si Aileen Pedreso nakatutok. Amat-amat na nga nagsubside ang tubig baha sa mga barangay nga ginbahaan kahapon. Gani may pila ka mga residente nga nagpanghimos kag nagpaninlo na. Sa Barangay Singkang Airport kung saan halos labot sa atop ang baha. Ini ang sitwasyon sa mga pamalay. Lutakon ang sagwa kag sulod sa mga pamalay. Basa ang mga gamit pati mga bayo. Ang amon paglaba kag maglimpyo sa amon mga gamit na budlay gid. Kapoy kung balik ka pa. Kapoy gid. Doon na construction worker ka lang. Ugas, limpyo, paninlo. Ang iban, nagapanglaban na lang sa mga mapuslan pa nga bayo. Huwag man tamay mo.
Kay ti pagbuhat ng Lord. Wala eh. Basta sa babaw ito nga daan ng taga-diriyo. Kuay, uraw basa tanan ti. Kung imo labahan, hindi man Japon makuha kay gapilit. Ang bugas nga ginatago sang pamilya Aurelio, wala man nakasalbar sa baha. Gani palaligba naman kung saliin makuha sang kalanon. Sige lang bangon ng. Ang importante nga, buhi lang ta. Doon di magwanta eh, kapoy. Sakit sa dughan. Nagpatigayon sa flushing at clearing operation ng Bacolod City LGU kay inasang kaagahon. Apang talulpang doon, nalutakon gihapon ang mga mayor na dalanon. Gani nagahinay-hinay lang ang mga motorista. Sa uli nga datos ng CDRRMO, naglabot na sa 2,543 ka mga pamilya o kung nasobra 8,000 ka mga individual ang apektado sa baha sa Bacolod City. Sa Negros Occidental, masobra 40,000 ka mga pamilya ang apektado sa bagyo. Masobra 20,000 ka pamilya ang yara sa evacuation centers. Upod kay Reynald Castillo ay Dean Pedraso. 1 Western Visayas. Rumble sang duwa ka grupo sa mga pamatanon sa Leon, Iloilo nakuhaan sang video. Isa ang napilasan sa kinagamo. Si Kim Salinas nakatutok. Makit-an sa nga video ang pagbailuhanay sa ginumol sa mga kalalakihan. May iban nga nakakaspa ang tsinelas bangod sa inaway. Mabatian pa ang pagbusina sa mga nagalabay nga salakyan. Ang gamo ang naglawig sang 48 ka segundos base sa kuha sa video sang isa ka netizen. Ang insidente ang nagluntad sa Banwasang Leon, Iloilo pasado las 12 kay nasang kagahon. Sunod sa kapulisan, ang gamo ang sa tunga sang duwa ka grupo halin sa Barangay Bukari kag Barangay Ingay. Ginabanta hindi magrubo sa pulo ka mga lalaki ang imbolbano sa gamo. Ginapahayag, may daan na nga away ang duwa ka grupo sang nagligad pa nga bulan. Dako ang posibilidad nga hubog na ang mga ini bungod piyesta sa Banwa kahapon. Daan nga tima-tima nila sa piyak nga grupo nga magtimbang nga grupo pista sa Banwa. Nagkilitanay naman nila ang nila grupo kag amo naman na nag sinuyaay naman kag amo na natabo kagabi. Antes ang rambol, ginsita sa kapulisan ang duwa ka grupo nga hindi magtugas ang gamo. Apang sang naghalina ang kapulisan, dito na kag nagsugod ang kinagamo. 3 ka individual ang ginkustodiya sa kapulisan. Isa na diri ang napilasan sa ulo nga si alias Daryl. Dakop man si alias JR kag isa ka minor de edad nga naulamid lang sa gamo. Pinakita ko todo busy siya. Maybe may hard nga object ang kamot nga nakaigo siya ulo. Either pichikorno or may bato nga nauyatan nga hard object. Ginrelease na sa kapulisan ng 3 lakip ang minor de edad. Ginatumod na sa kapulisan ang tanan nga imbulbano sa insidente kag posible pasakaan sa reklamo nga alarm and scandal. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, presyo sang red onion ukon Bombay sa pila ka mga merkado sa Iloilo City naglabot na sa 300 pesos kada kilo. Pila ka mga tagiya sang restaurants nagakinot na sa paggamit sang Bombay bangod sa mataas nga presyo. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Buntatala, Haro, Iloilo City. John? Jerd, bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang Bombay sa merkado, ang mga nagakonsumo sini kaangay na lang sa mga restaurant owners ang nagapangita sang pamaagi agod makakinot. Makapaubos ang masobra isa kasako nga Bombay kada adlaw ang negosyante nga si Florence sa iya pwesto diri sa Haro Big Market sa Iloilo City. Apang subong haluson na kuno ini nga makabaligya sang tunga sa sako. Antes maglaslas ang Bagyo Tino kag uwan yara sa 140 pesos ang presyo sa kada kilo sang red onion. Matapos ang duwa ka bagyo nagsaka ini sa 200 pesos per kilo kag sa karon yara na sa 300 pesos per kilo. Iban, tagduwa na lang kabilog, 3 kabilog. Sa pagbarato gabaka sila tagtunga sa kilo. Ang white onion naman ang yara sa 140 pesos ang kilo. Isa sa mga mayor nga panakot sa mga ginaluto ang Bombay. Paborito ini nga pangpalasa kag topping sila bina sa mga sudan kaangay sang sisig, tapa kag madamo pa. Sa restaurant ni Vicky sa Mandurriao, malapit 6 ka kilo kuno sang Bombay ang ilang magamit kada adlaw. Bangod kuno sa pagsaka sang presyo sang Bombay, nagakinot na sila. Kung sa paggisa-gisa lang sa aton nga mga lulutoon, ginales lang namon gamay
Pero ang mga lulutuon nga daw needed, gid nga like sisig, so kinanglan, gid siya nga magamit isang Bombay, so white onion na lang gid ang ginagamit namon. Bangod sa padayon nga pagtimbuok sang presyo, plano sa Department of Agriculture nga magpatuman sang maximum suggested retail price sa red onion nga 120 pesos per kilo. Ang nakita ko margin 120 pesos per kilo. Natikot ng tugahin sa price subong ka 300 na sa most of the public market. Amo nang subong ang presyohan ay Sa piyak sang mataas nga presyo sang Bombay sa merkado, ang mga mangunguma kaangay kay Manong Antonio ang wala pa kuno makatanom sang Bombay bangod sa malain nga tiyempo. Mayara man ini sang duda nga kun nga apadayon ang pagtaas ang presyo sang Bombay. So ang akon lang pag-analisar tungod bala sa hoarding, bala sang hoarding sang imported nga Bombay. Aminado man si Assistant Director Solis nga posible nga gina-hoard sang mga negosyante ang supply sa Bombay bilang preparasyon sa posible pagsaka pa sang presyo. Suno sa Department of Agriculture 6, posible nga sa madason nga simana ipatuman ang MSRP nga 120 pesos per kilo sa Bombay. Jared, suno sa Department of Agriculture Region 6 nga ang ginanunsyo sang DA Central Office nga 120 to 200 pesos nga MSRP ang posible nga ipatuman lang sa pili nga mga lugar sa pungsod. Jared? Madamagin nga salamat sa update, Kapuso John Sala. Sa iban pang balitang masobra 20,000 ka individual ginalauman nga magapasakop sa trillion peso march sa November 30. Kapulisan handa na nga magbantay sa seguridad. Si Tess Ordales nakatutok. Sa labing madaling nga tion, maaresto na kunong iban pa nga mga personalidad sa likod sang manomalia nga flood control project. Ini yung pasalig ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos madakpan ang 8 ka mga akusado sa kaso angod sa flood control project sa Oriental Mindoro. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Sa 8 ka mga akusado, 6 ang preso sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ang isa sa Camp Karingal, samtang ang isa naman ginpasugtan nga magpiyansa sa kaso nga graft. Ang mga inian ay tinawos ang DPWH Mimaropa. Padayon pa nga ginapangita siya ni Congressman Zaldico nga lakip sa mga may warrant of arrest. Sa hiwaton nga trillion peso march sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod sa November 30, igasinggit sa mga magapasako pang panawagan nga kasubong sang mga naunang nga naaresto mapanabatman ang iban pa nga mga yara sa likod sang korupsyon sa Pilipinas. Sa Iloilo City, masobra 20,000 ka mga Ilonggo ang ginalauman nga magaupod sa grupo nga kahublagan kontra korupsyon o kon KKK. Alauna sang hapon magahalin sa Haro Plaza kag UP Visayas sa mga magapasakop kag magamarcha padulong sa Iloilo Provincial Capitol. Handa na suno sa grupo ang ilang mga materyales nga gamiton sa aktibidad kasubong sa mga placard kag t-shirts. Masobra 200 ka mga police personnel ang magabantay sa seguridad sang rally kontra korupsyon. Himuon talang ina sang matawhay, malinong kag mangin successful kag wala sang any untoward incident nga matabo kag hindi kita makakompormiso or makahatag sa huol. Pangunahan man sa Diocese of Bacolod ang parehong aktibidad sa Bacolod City sa Domingo. Mag-aumpisa ang marcha alas 12:30 sa ugto pakadto sa Bacolod City Public Plaza. Upod kay Cirilo Renduque, Tess Ordales. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapusong mas nagbasko kag nangin isa na ka severe tropical storm ang Bagyo Verbena samtang nagapalayo sa landmass sang pungsod. Sa latest bulletin sang pag-asa, ulihin nakita ang sentro sang bagyo sa kalayon nga 310 kilometers east-northeast ang Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Bisan nagapalayo na yara sa gihapon sa wind signal sa Kalayaan Islands. Sa latest track sa Pag-asa, posible makagwa na sa par ang Bagyo Verbena subong nga gabi ukon buwas sang kaagahon. Sa datos ng Metro Weather, dako ang tsansa sang pag-ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Island Region. Kaso sang leptospirosis ginakabalakan sa Bacolod City matapos ang baha nga naeksperyensyahan halin sang Lunes. Si Aileen Pedreso nakatutok.
Involved na kuno sa pag-ubog sa baha sa Barangay 12 Bacolod City si Josephine. Bisan pa kuno gamay lang ang ulan, sa masami, ginasulod sang tubig baha ang ilabalay. Kung hindi ta man malikawan mo, hindi ta magubog mo. May ginangagaw mo ta mga gamit mo. Kung ano kalawigon sang baha, magwa kita kay bakal ta pagkaon ta. Kapon kuno hindi lang sa sulod sa ilabalay, kundi sa pila ka mga dalanon nag-ubog si Josephine. Nakaibaluman kuno ini sa pamahog sang leptospirosis apang wala siya sa mahimo bangod kinahanglan mag-evacuate. Suno sa City Health Office, may anong kauli nga mga kaso sang leptospirosis sa syudad subong Nobyembre. Mihara kita nga an official nga partial report week 47 meaning November 16 to 22 we have 6 cases ang lepto. One of that nag-expire. Padayon pa nga gina-consolidate sa CHO ang report salin sa mga barangay. Posible sunod sa CHO nga magtaas ang kaso, ilabi na nga nangin malapnago ng baha sang damlag lang. Kung na-expose ikaw sa baha even for one time lang, the best gid is you go to your health center or your doctor and ask for prescription sang imong leptospirosis prophylaxis to prevent sang aton nga pag-develop sang disease gid. Lakip sa mga sintomas sunod sa CHO sang leptospirosis ang hilanat, pagpangluya, kag pagpalalakit sang kalawasan. Ang residente nga si Nena, ginasigurado nga may botas kung mag-ubog sa baha. As ikaw mga tiglawas, mga man ka man tungkol sa katabo bala ma'am nga sa kapatay sa oo bala ma'am kasi siyempre ma'am halos din ilagaya man niya damo ginadiya sa amon. Di amo na ginahalinan sang masakit. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, natuhog ang paas ang 20 anyos nga babae matapos makadanlog kag magtupa sa hollow blocks nga may kabilya sa Barangay San Matias, Dingle, Iloilo. Sunod sa investigasyon sa Dingle Municipal Police Station, nagapang tapas sang kawayan ng biktima matapos nga ginsugo sang iyatiya apang bangod nagulan madanlog ang lugar. Sang nakadanlog na, wala sini makita ang kabilya sa iya likod. Naglapos ang kabilya sa paas ang biktima. Gindala ini gilayon sa Iloilo Provincial Hospital sa Banwa, Samputotan antes ginrefer sa ospital sa syudad sa Iloilo. Padayon pa nga ginabulong sa ospital ang biktima. Pagkadanlog, until of time nga ang ipatungan niya may kabilya, galing nga nagalabaw. Pagkadanlog niya dito, manatuslok ang iya nga na wala na paa. Full schedule niya sa operation mo. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos weekly cash prizes. Ang official sending of entries ang umpisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sang entry sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsite sa GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Mga kapuso, ready ni bala kamo nga makabatyag sang kulba. Showing na today sa big screen ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Malantaw ang 3 ka istorya nga based on true stories. Isa na dira ang Pochong nga ginabidahan nanday Miguel Tan Felix, Christopher Martin kag John Lucas. Ara man sanday Sanya Lopez kag Elijah Canlas sa Berbalang upod si Rocco Nasino. Maposes naman sa demonyo ang karakter ni Jillian Ward sa istorya sang Sanib. Kaupod si Therese Malvar. Siyempre, presented by multi-awarded journalist and host Jessica Soho. See you sa mga sinihan, mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, GMA Network President and CEO Gilberto Arduavi Jr. gintagaan sang pagkilala sa Biz News Asia. Si Tess Ordales nakatutok. Sa
Sa ika-24 nga anibersaryo sa isa kasikat nga business news magazine nga BizNews Asia, kag ika-77 man nga kaadlawan sang founder kag CEO sini nga si Tony Lopez, ginkilala ang pila ka lider sang pungsod nga nagpangibabaw sa ila tuigan nga Excellence Awards. Lakip sa ginhatagan sang prestihiyoso nga Management Excellence Award ang CEO kag President sang GMA Network Incorporated nga si Gilberto R. Duavit Jr. Ini ang bilang pagkilala sa masobra 3 ka dekada sining eksperyensya kag pagpamuno sa industriya sang media. Isa sa pinakamabudlay nga patag nga idumala sa panahon subong. If you will notice, GMA Network 7 and Mr. Duavit are the only honorees in the media segment of business. Media is one of the most difficult enterprises to manage today. And it's really quite an achievement to remain number one every step of the way. That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Ginatagan naman pagtamod ni Lopez ang pagpadayon sa pagpangibabaw sang GMA nga pamatuod kuno sang balans sa sini nga pagbalita kag integridad. Because every time we are being challenged by AI, by data analytics, by disinformation, misinformation, blatant lies. And we always have to uphold our integrity. And we always have to uphold the truth. And we always have to serve the interest of the people versus the interest of the few, of the vested few. Gani madamo sa mga programa sa Kapuso Network nga nagapabilin nga mabakod subong man ang mga Kapuso shows kag programs bangod sa pagdumala ni Duavit. Ginkilala man si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para sa Judicial and Public Service Excellence Award. Nakakuha naman sa Excellence and Public Service Award si Senate President Tito Soto, House Speaker Bo GD, DPWH Secretary Vince Dizon, kag DA Secretary Francisco Chulo-Rel Jr. para sa Excellence in Public Service Award. Ginkilala man si First Lady Liza Araneta Marcos para sa Governance Excellence Award. Ginkilala man ang integridad kag abilidad sa iban pang mga lider kasubong sa Excellence in Architecture Award ni Felino Palafox Jr., Advocacy and Government Relations Award sa Attorney Mike Toledo, Digital Management Excellence Award Lito Villanueva, Excellence in Dentistry Award, Financial Management Award, Management Excellence Award, Visionary Management Excellence Award, kag Economic Management Excellence Award. Sa programa, nag-perform ang mga Kapuso Sparkle artist kag singer nga sa ni Hannah Priscillas kag Anthony Rosaldo. Thess or Dallas? 1 Western Visayas. Arestado ang 54 anyos kasi alias Nang sa ginkasang drug by bust operation sa Barangay 2, Bacolod City. Suno sa kapulisan, madugay na nga ginamonitor ang iligal nga aktibidad sini sa lugar. Tubtob na katransaksyon sa otoridad. Naglabot sa masobra 800,000 pesos ang balor sang suspected shabu nga na-recover sa subject. Nadakpan sa ginoperate sang kapulisan ang barangay Kagawad nga si alias Ray sa 60 anyos sa drug by bust operation sa Barangay Aldiguer, Sara, Iloilo. Nakuha sa subject ang suspected shabu nga nagbalor sang masobra 2.6 million pesos. Nadakpan ang isa ka high-value individual sa buy-bust operation sa Barangay Dawis, New Lucena, Iloilo. Ginkilala ang suspect kay alias Joven, 45 anyos. Na-recover gikan sa suspect ang masobra 55 gramos sa ginapatihan shabu nga nagabalor sang masobra 370,000 pesos. Sunod sa kapulisan, halin sa kaiping nga kabanuhanan ng mga parokyano sang suspect. Mga Kapuso, formal na nga ginpakilala ang 12 ka maanyag nga Ilongga nga magapa-indis-indis para sa Miss Iloilo 2026. Pagtibong sa mga kababainhan, turismo, pagbulig sa mga nagakinahanglan kag mental health ang pila lang sa mga advokasya sang Miss Iloilo 2026 candidates. Lakip sa mga nagpasakop amo ang mga kandidata halin sa mga banwa sang Pototan, Estancia, Tubungan, Anilaw, Miag-aw, Batad, Gimbal, Badyangan, Haniway, kag distrito sang La Paz, kag city proper sa Iloilo City.
Mga kapuso, 29 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag Negros Occidental, subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.